Champion! Champion! Yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules mga idol, no? So champion, sino ba nag-champion kahapon? Mga idol, lahat nagbagsakan mga loads, pero may isang natitirang naging champion. Pero ngayon sa day natin nakaka-recover na po, no? So XDC nga nasa ano na 6.9. Oy, nandito na yung Pi mga idol. Oh, andito na. Ba't ganun? Rank 11 ba siya? Hindi naman Saan kaya to? Dito kasi hinahanap ko yung Pi Network. Wala siyang number sa Oh, wala siyang number. Pang ano ba siya? Wala So, pero at least andito na siya. Siguro sa top 100 na sikat to, mga idol, no? So, Pi Network 7.5. Grabe yan, mga idol. Kita nyo, nabasag nyo na yung triangle natin dito, mga lods, oh. Oh, kita nyo yan. Mga idol, kahapon yan, Tingnan nyo naman yung itsura ng mga iba. Oh, di ba? BTC, bagsak. Oh, XRP, medyo bumagsak din. Pero hindi siya umabot dun sa $2 natin, no? Ito yung $2 natin yung guhit na maliit na yan, Pero ako dyan, nag-DCA ako dyan dito banda. Ayan, dito banda. Nag-DCA tayo dyan, mga idol. So, pero, ayun pa rin. Isa pa rin, nakikita pa rin natin kung sino yung nag-champion, mga idol, no? So, yung Pi Network, mga lodi na maraming kaaway, sila lang yung mga hindi na natinag kahapon, no? Yung mga umaaway sa kanila na may mga ibang hold na coins, naging bitter, mga idol, o nalungkot, kumbaga. Sabi natin nalungkot, ayan. Kasi duguan sila kahapon. Pero ngayon medyo nakaka-recover na, mga idol. Pero yung mga holders ng Pi, grabe, no? Sa tingin ko, once na bumasag to, mga idol, sunod na target niyan is ito na. $2 na, mga lodi, no? Ito na yung babasagin niya dyan, $2. Sa tingin ko lang, no? So, ayun yung champion natin. Champion kahapon. Champion. So, ayan mga lodi, medyo maganda yung takmo ng chart ng Pi, mga lods, no? So, napaka-solid. Pero yung iba ngayon, medyo nakaka-recover na, no? Yung meron nga dito yung Ultima. May Ultima. Ayun, Ultima. Hindi ko alam kung ano yan So, ayan. Gravities, no? So, ito nga. Unahin na natin yung sinabi kahapon kasi syempre bumagsak kahapon, Maraming umiiyak kahapon. Nagsasabi, ano na, asan ka na? May mga nag-comment pa sa akin, duguan ka ngayon, Jeblo. Ganyan. Mga sutoy talaga Mga halatang halatang baguhan lang mga idol, no? So, ito talaga ang ginagawa natin kapag duguan ang market, mga lods, no? So, buy the dip. Sino ba nagsabi niyan? Si Eric Trump nagsabi niyan. Mga idol, kahapon niya pinost yan. At ang daming nag-retweet niyan. Sila Michael Saylor, sila Altcoin Daily, lahat ng mga content creator nirepost tong buy the dip ni Eric Trump dahil medyo basag-basag, no, yung portfolio. Namula lahat ng coins, namula naman lahat, di ba? Pero yung champion lang di namula, mga lodi, no? So, unahin na natin yung balita sa champion, mga lodi. Ito, hindi ko alam kung totoo to, good news to, kung totoo to, pero nabasa lang natin to yan sa Pi Network na page sa Facebook. So, may nag-post doon, sabi dito, we are excited to announce that Pi will be listed on Binance Exchange after 27 February 2025. So, tomorrow to, mga idol, no? Sa tingin nyo ba, itong chart na nakikita natin, isa na yung sign, no? Once na, alam nyo naman yung Binance effect tsaka Coinbase effect pag na-adapt nila yung coins na yun, di ba? Yung, pag nangyari yung, tulad nung na-adapt yung SHIB sa Binance, dati, na-adapt yung RON coins, no? Sa Binance, talagang lumilipad, mga idol, yung mga coins na yon. So, eto naman, parang ready na yung ready na yung Pi. No, once na ma-adapt ng Binance to bukas, halimbawa lang kung totoo yung news na yon, Kung totoo yung news na yon, tapos nilist na ng Binance yung Pi, malamang lumipad to, mga lodi.
No, tandaan nyo, karamihan ng mga nagpapay, medyo mas marami din sa Asia, di ba? Eh, yung Binance, number one, ano yun, crypto exchange sa buong mundo, lalong-lalo na sa Asia. Diba? So, sa Asia. So, grabe. Mukhang ito na yung hinihintay na breakout. Mga lods, bukas na ba yan? Bukas na ba yung breakout na yan? So, saan na magkatotoo itong sinabi dito ni JC Salud? Sabi niya nga, sana nga, mga idol. So, hindi natin sure kung mangyayari to, pero yun yung post dito sa Pi Network na page nila, mga Lodi, no? So, ito na. Ito yung mga nangyari kahapon. Ito yung mga event, no? Yung Ethereum hits $4,000 biglang nag-drop, no? Pagka-hit ng $4,000. Ethereum to, mga Lodi, dito Bitcoin, ha? Ethereum, nung inabot niya yung 4,000, nag-drop siya, no? And then Conso, recovery, tapos Trump launches meme coin. Ito yung Trump na coins, no? Tapos ilang araw lang Melania coins din yun. So nag-drop ulit, no? Pagka-announce. Tapos ito naman yung Ethereum flash crash after tariff, no? Yung sa tariff na. So nag-drop ulit, no? From 2,000 to 2,700, no? Halos almost 3,000 to 2,500. Tapos ito ngayon, yung kahapon nangyari, 40% in 10 weeks, mga idol, no? In 10 weeks na yan, ito na yung isang kabuuan na yan. Nalaglag yung Ethereum. Pero ngayon, mukhang mukhang makaka-recover ba? So ayan, medyo pa-uptrend naman na. Kita nyo, no? Kita nyo medyo pa-uptrend na yung Ethereum. So, hintayin na lang natin kung makakabawi sila ngayon, no? Ilang linggo ba, ilang araw ba, kung magko-consolidate ba tayo dito sa pagitan ng 2-4, no? O makaka-recover na, no? Sabi niya nga dito, something is happening in crypto. Since January, the number of flash crash in crypto markets has risen sharply. Crypto markets just erased 300 billion in 24 hours without a single major hit. Eto mga idol, narinig ko lang to, no? Nabasa-basa lang din natin sa mga ibang news, mga idol, na eto nga pagbagsak ng market ngayon is talagang tawag dito, manipulated, mga idol, no? Yung mga whales, yung mga malalaking crypto exchange, parang nag-uusap-usap sila para ibagsak yung market, and then sa ilalim sila bibili. Alam nyo kung bakit? Kasi magkakaroon na tayo ng regulation, mga lods, no? Once na lumabas na yung regulation na yun, hindi na pwede yung ginagawa nila na minamanipulate yung market, mga idol. Ayun lang yung mga nakita natin, nabasa natin, na parang ngayon yung last nilang chance bago ilabas yung crypto regulation. Ngayon yung last chance nila para kumita, mga lodi, no? Nagsama-sama silang i-drop yung market, tapos saka sila bibili sa baba. Ganun. Kasi once na lumabas na yung regulation, mga idol, may mananagot na, kumbaga. Tapos yung mga meme coins na nag-rag pull, laging may mananagot na dyan pag may lumabas na batas dyan, yung law, mga lods, no? Pag may law na tayo, ayan talaga yung importante talaga, hinihintay din yan, mga lods. Once na lumabas yan, isa sa mga magpapalipad ng crypto yan, lalo na XRP. So ayun, ayun yung natin, na naririnig, nababasa natin, tsaka napapanood natin sa mga iba, mga lods, no? Secret daw yun, kumbaga meron lang akong asset, may asset tayo, magbabalot. Ayun yung ayun yung nalaman niyang impormasyon, mga lods, no? Na nagtutulong-tulong sila para manipulahin yung market ngayon. Talagang pinipigil nilang lumipad, mga lodi, kasi ito na yung pinaka last chance nila para kumita, dahil once na magkaroon na ng regulation, hindi na nila magagawa, parang ganun, no? So ayun yung malupit na news natin. Di ba? So, isipin nyo ito malupit din to, mga lodi. BlackRock just deposited 18,168 Ethereum, no? Or $44 million, and 1,800 BTC, o nagkakalaga ng $160 million into Coinbase in the past hour. Bakit? No? Bakit nila dineposit? Siyempre, once na nilagay mo yan sa crypto exchange, ibig sabihin, ibebenta mo yan. Or, isa-swap mo yan sa isang coins na nag-uumpisa sa X, nagtatapos sa P. Bibili ba sila ng XRP?
Mga idol, kaya nila ginagawa yan, ginagawa ng BlackRock to. Sipin nyo, 44 million, halos nasa 200 million dollars to, mga idol, no, nahalaga ng BTC at ng Ethereum. Bakit nila ginawa yan, mga idol, no? So kaya pala medyo nag-drop talaga, mga lods, yung BTC tsaka Ethereum. Ang gagawin nila, ayan so ano lang din yan, speculation lang din natin, mga lodi. Pwedeng mali tayo, pwedeng iba yung bili nila. Malay mo, pa yung bili. Pa yung bili ng BlackRock. Ang dami na naman may inis nito ng mga haters ng Pi, no? Hindi nila bibili nyo, kayo mag-alala, binibiro ko lang kayo. Grabe naman. Siguro, ako sa tingin ko, mga ISO na coins, mga lodi. Alam nyo, ngayong cycle, ngayong bull market, sa tingin ko, ang mangunguna dyan, mga ISO 222 na coins. Anong tawag doon? Mamaya, makikita natin yan. Mga lodi, unahin na muna natin ito. Kasi yung H-bar, ito, mga good news to. No? H-bar Hedera coin just drop a bombshell. Sweep testing coming in 2025. So, yung H-bar, mga lodi, send sa mga ISO na, ito na nga, ISO 222. O yan Ayan, ISO 222. No, isend sa mga coins na yan, no? Sa tingin ko ito mga coins na to yung medyo mangunguna ngayon Sa tingin ko lang kasi ano tayo utility based na yung mga coins na to mga idol So sa tingin ko ngayong cycle, yung may mga utility na coins talaga yung magpa-pump tulad ng mga ito, tulad ng H-bar, ng Cardano. Ito, tingnan natin kung ano yung mga coins. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung mga ISO na coins, mga lodi, kasi ito yan, no? Ripple or XRP, Stellar or XLM, Cardano, mga idol, H-bar, mga lodi, yung IOTA, no? Makikita nyo rin dyan yung purpose nila pag binasa mo yung mga yan, no? Talagang meron silang utility. XDC, Algorand, tsaka Quant, no? Ito yung Quant, medyo mahal na tong Quant, pero solid daw to. Kahit nga isa nga lang daw na Quant, mag-ipon nga, medyo medyo solid na yung invest mo pag kahit may isang Quant ka lang mga lods So ito ngayon, dati meron tayo nito mga to, ngayon binawasan natin. So ang meron lang tayo is H-bar, no? Medyo mababa nga H-bar ko ngayon. Ito maliunti lang hawak natin, mga lods Kita niyo yan. So meron tayong XLM, no? Tigpa 5,000 lang to XLM, H-bar, itong Telcoin. Yung Telcoin, binili na. Ito, iba to mga lodi, no? Meron akong news dyan na nakaraan. H-bar, XRP, Cardano, tsaka Pi. Yung Pi natin, siya nga inaunguna, panalo natin, 3.5, So, ayan So, ayun yung mga coins na iniisip natin na medyo magcha-champion din, no? Ngayong kabuuang cycle naman na to, hindi lang ngayong araw, no? Kabuuang cycle, magcha-champion yung mga ISO token, mga loads, no? Ilan lang yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Walong coins lang po, no? Ayun yung mga nandyan. Di ko alam kung meron pang iba, pero ito yung mga bida Ito yung mga bida ngayon mga loads di ba? So, isa na dyan yung Cardano. So, ito nga, the SEC has begun reviewing Grayscale Spot Cardano ETF application. So, ayan, may ETF na rin sa Cardano. So, alam niyo naman yung Cardano, kahit na matagal na kayo o bago kayo, yung Cardano kasi matagal na yan. Na, matagal nang malupit yan, mga lodi. Marami ng community yung Cardano. So, isa to sa mga meron din tayo niyan, di ba? Ilan ba yung Cardano ko? Yan 169 lang. Ayan. Ayan yung ating news dyan. Grabe yung mga ISO coin na yan, mga lodi. Kung meron lang akong malaking pera, binili ko na lahat yan. No, kaya lang, syempre, hindi naman tayo mayaman. So, tamang ipon, unti-unti lang tayo, mga lods. No? So, DCA lang tayo sa mga, yan, no? Tapos, ito naman, ito gusto kong mapanood nyo to, mga lodi, no? Isa to sa mga magagandang video na napanood ko ngayon. I-share ko lang sa inyo. Ang ganda kasi ng sinabi niya dito, mga idol pabilisin lang natin ng konti, no? Tapos lagay natin ng subtitle. Alright, for those of you who don't already see where this is going, the US government is literally Hindi masyado mabilis Hindi na maintindihan. So,
Angling the evidence right in front of your face. As you already know, President Trump's family launched a crypto project called World Liberty Financial, available to accredited investors, WLFI. Now, with Donald Trump Jr. as their Web3 ambassador and other members of the family on the website, this is literally a Trump-backed crypto project. As of today, WLFI has teamed up with Ondo Finance. Think tokenized US treasuries you can trade or use in DeFi. They're adding Ondo's tokens like tokenized US treasury bills into the WLFI ecosystem for lending and for borrowing. This means one day you could literally use a tokenized treasury bill collateral for a crypto loan. Now, how does this connect to Ripple and XRP? Ripple is working with Ondo Finance to launch these tokens on the XRPL. So to make this super simple to understand, a huge fund of US Treasury bonds turned into crypto tokens called OUSG will live on the XRP ledger. Investors will be able to buy and sell these tokens 24/7, settle using Ripple USD stablecoin. So in essence, this is like bringing Wall Street bonds to a crypto network. That's going to play out for XRP's price and network adoption. So then what is the connection to Elon Musk? As we all know, Elon Musk has a new job with Department of Government Efficiency, or Doge, like Dogecoin. Now we all know Musk is pushing for blockchain tech to cut government costs. His team has been meeting with blockchain projects, and guess what? Projects has been invested in by World Liberty Finance, and they are reportedly currently in talks. It's called Movement Labs, or MOVE, M-O-V-E. Now, World Liberty Finance has purchased a bunch of those tokens as Elon's team is exploring blockchain solutions. And if you haven't figured it out yet, why the fuck does all this matter? This trio is literally a glimpse into the future of finance and how things will be run. You have a president backing a DeFi platform, a crypto company, Ripple, bringing regulated assets on-chain, and a tech icon, Musk, trying to weave blockchain into government. All happening at once, after years of suppression of XRP. Now, this means crypto, like XRP and others, won't just be online fucking nerd money anymore. This is going to blend traditional finance and even public policy. This is going to change everything. 24/7 trading of real-world assets, brand new ways to earn yield, political support at the highest levels. Wall Street, Washington, and Silicon Valley are all meeting on the blockchain. XRP's network is tokenizing dollars and treasuries. Trump's team is diving into crypto, and Elon's right there with him. The future of finance is coming, and they're literally putting it right in front of your face. Stay tuned, like and follow this video. All right, for those of you who don't already see where this is going, the U.S. government So ayun mga lods, no? Sabi niya dito, the world is on the brink of a financial reset. Most aren't ready, are you? Sabi niya mga lodi, no? So, alam niyo ang naisip ko dito mga lods, once na meron lang i-announce, no, yung regulation, tapos i-announce yung parang bagong system ano natin, financial reset mga lodi, ito nga mga lods, ano to, parang mabilis lang to mga lods, biglaan lang to, biglaang to the moon. Ngayon, maraming may iwan dyan, yung mga hindi pa nakabodega, sila yung mga may iwan, yung mga nagsabi na bear market na. Lusaw lahat yun. Pag yung mga nakashort sila, o hindi, ano ko lang yun sa tingin ko lang. So, pwede ako maging mali, no? Ganun naman talaga, minsan mali, minsan tama. Pero ang tingin ko kasi talaga, merong mangyayari na biglaan, mga lodi, no? Biglaan lang talaga. So, yung mga may iwan, mapopomo, sila yung sa tingin ko medyo madadamage or kikita rin naman kung makakahabol or something, no? Kasi hindi naman isang oras lang na ganun yan, tuloy-tuloy yan. Sabi niyo, pagkagising mo, positive 50% ka, kinabukasan, pagising mo, ganun ulit. Positive na naman ako, 50% na naman. Kinabukasan, halos isang buong linggo ang nagpa-positive lagi. Mga lodi, ganun lang siya kabilis. No? Yung mga nag-aabang ng, uy, ito na, short na natin to. Tapos biglang lilipad pa rin, lusaw sila. Tapos, ito na, short na natin, dulo na to. Biglang lilipad pa rin, lusaw na naman sila. May mga ganun mangyayari sa tingin ko lang. No? Sa tingin ko lang yun. So, kung kayo is walang tiwala sa mga nangyayari, okay lang, pwede kayo mag-short, no? Pero syempre, kanya-kanya naman tayo dyan eh. Lahat naman ng mga content creator may kanya-kanyang paniniwala yan. Yung iba, iniisip nila bear market na. Yung iba, iniisip nila matagal na consolidation to. Yung iba, iniisip nila hindi na katulad to nung dati. So ako, ito yung sa akin. No? Ito yung sa akin na naisip ko. Ngayon, kung mali ako, sila yung tama, ganun talaga. Hindi naman lahat nangyayaring gusto mo eh. Di ba? So sa akin ito, dahil nakikita ko yung mga news, nakikita ko yung mga tsaka yung mga tinitignan naman natin na nangyayari, talagang nababalita tulad ng Ripple, no? Ano na sila ng Bank of America, 'di ba? Kumbaga, ano mo lang, isosolve mo lang yung puzzle eh. Parang ganoon, parang ang dami na nilang partner na na bangko, ganyan. So tapos mangyayari pa na mangyayari pa to.
Sa XRP is next, even the former SEC said it, sabi, no? Prepare for a major announcement. The SEC frantic and unprecedented rampage to dismantle its crypto enforcement program continues. This time, halting two SEC appeals dead in their tracks. Buckle up, XRP Army. The Ripple appeal has got to be the next on the SEC chopping block, mga idol, no? So once na naman, sa tingin ko talaga mauuna to. Mauuna nga i-dismiss o i-settle, no, yung kaso ng SEC tsaka ng Ripple bago ipasa lahat ng mga XRP ETF. Kasi yung pangit naman nun, ipapasa mo yung spot ETF na XRP tapos may kaso pa sila na hindi pa nasisettle, 'di ba? Parang ang weird. Mas maganda na settle na yung kaso saka sila magpasa. Ganun yun sa akin mga idol di ba? Sabi nga dito, former SEC official disclosed sign of imminent Ripple appeal dismissal. Ayan Ayan yung itong pag-dismiss ng kaso na to kahit matagal na to. Ganyan ka parang anytime pwede na mangyari, pero napakalaking bagay niyan mga idol. Parang tinik sa lalamunan yan mga lods Once na ito masettle na o madismiss na mga idol, isa yan sa mga magpapakilos ng XRP, mga lodi. Pag ito na-dismiss o na-settle, matik yan, baka $4 or $5 agad sa tingin ko lang. Sa tingin ko lang yun, pwedeng mali ako, mga lods, no? Mababa pa yun, mga lodi. So ayan, sabi nga dito, buying XRP now is like buying real estate in Manhattan in the 80s, no, 80th century. Yan, 1800 pala. 'di ba? So, sabi nga dito, 2,500 XRP lang, kasama ka na sa 10%, no? 10%. Kasi sabi nga dito, wow, only 2,500 XRP needed to be among richest holders. We are the new 1% elite XRP holders. So, ito kasi, ang laki na nito. 620 lang sila na merong 5 million plus na XRP. Tama ba? Diba? Ito naman, 0.1% yung merong 399,000, almost 400,000 na XRP. So, tayo, wala pa nga. Dito na ba ako? Wala pa ata. Pwede bang nasa ako? Mukhang nasa 100% pa ako. Hindi naman, mga 50%. 2,500 lang daw, mga idol, no? Dumadive sa pera to, mga lods, Grabe naman yung hype, mga lodi, no? So, hindi naman siguro mabilisan, pero hindi, sabi ko kasi biglang mabilisan Pero yun talaga sa tingin ko mga idol yung pump ngayon, yung to the moon ngayon, mabilis lang. Mabilis mga lords. Magkakagulatan mga idol, no? Tapos eto, bad news to, no? Medyo negative to mga lodi sa Apple to Sabi dito, basahin muna natin yung caption niya. Extreme breaking news. Isipin nyo, extreme breaking news. Si Alex Jones to, mga lodi, sikat yan. Meron siyang 4.3 million followers. Extreme breaking news, I just caught Apple carrying out a vicious subliminal attack on President Trump. No? When you voice note the racist on Apple text, the word Trump pops up and then disappears. Try it yourself, folks. So, ganito mga lodi, no? Sabi niya nga, this attack is next level evil. We are surrounded by deep state deception. Only the truth will bring us victory. Ladies and gentlemen, we just caught Apple in literal subliminal brainwashing. That was Sean's term for it. He's absolutely right. This is incredible. You see more and more of this type of stuff. Charlotte, show people what you just discovered. So if you do voice note to text and you say, racist. So, pag nag-voice message o voice note ka, pag sinabi mong racist, si Trump muna yung lalabas, saka lalabas yung racist, mga idol. Diba? Ang kulit nun, mga idol. Tignan nyo, ulitin natin. Charlotte, show people what you just discovered. So if you do voice note to text and you say, racist.
Eh, no? Trump muna yung lumalabas. Racist. Racist. Let me get it closer. Show people they can see that. That is insane. This is an apple. Racist. Do it again. You hit this voice note here, record your voice down here, Uh-huh. and you say, racist. Wow. So, pag sinabi yung racist, si Trump yung lalabas. Saka biglang magko-correct ng racist, mga lods. No? So, ganun. So, ito nga mga lodi, nakita ko lang to ngayon. Share ko na rin. Tawa ako dito eh. Woman loses it over a soldier in a MAGA hat. So, galit siguro si Manang kay kay Trump. Kaya ayan, galit siya sa sombrero lang oh. You ruined us! You have ruined United States! You've ruined us! We will not recover! Oh! God! We will never recover because of your stupidity! Stupidity! Ma'am, I hope you have a great day again. You've ruined us! You've ruined us! You have ruined United I hope you have a great day again. Grabe sila mag-react, no? Grabe yung mga reaction nila. Sobrang galit nila kay Trump. Bakit kaya, no? Check natin to. Alam nyo, eto si Elon Musk. Etong logo niya ng Grok. Parang nawi-weirdan talaga ako dito, mga lodi. Para kasi siyang XLM eh. Parang siyang logo ng XLM. Parang pinopromote niya na sa atin yung XLM nang di natin alam. Ayun lang yung nasa isip ko eh, mga lodi. Asan ba? Meron pa siyang post na na ganun eh. Pag nakikita ko talaga, parang pinopromote niya yung stellar ng di lang natin napapansin eh. Nawala na tuloy. Charagis yan. Basta yun eh, yung na yun. Yung logo na yan oh. Ayun oh. No? So ayun yung natin ngayon. Oops! Yeah! Uy! Nabasag na. Binasag na ng champion, mga idol. So, kaya na natin. Dapat 10,000 na to 10,000 mo. Uy, 9,800. 9,800 pa lang. Alam nyo ba, puhunan ko dyan? 2,400. 2,400 ba? 2,600. So, ayan. Simula nang nilagay yung pie. Champion na. Sabi ko sa inyo, ito na yung parang babasagin yan, mga lodi. Na yung resistance niyan, ito na. Nasa $2 na, mga idol. Once na binasag niya yan, nako. No? So, nanatiling champion ngayong araw natin. No? Pi Network, marami mang galit, mga idol. Tapos yung iba inuutusan pa ako, tigas nga no? Wag mo nang i-content yung Pi na yun, wala namang kwenta yan eh. Ganyan, scam lang yan eh. Tangin ang pakialam mong kino-content ko to. Ayun pa lang pinakayo, parang inuutusan ako lagi kung ano yung content ko. Yan, ang kukulit ang putik. Alam nyo ba, may nagalok nga sa akin eh. Mag-content lang ako ng politics eh, mga idol eh. No, meron akong sisiraang politiko. Di ba? Babayaran nila ako ng 30,000 ata kahit 3 video lang sa isang linggo. Hindi ko kinuha yun, mga loads, no? Kahit na pwede ko nang ipambudega ng XRP yun. Hindi ko kinuha yun kasi magagalit yung mga audience ko eh. Siyempre, yan eh. Crypto tayo, tapos haluan natin ng ganun, di ba? Pero may nag-offer sa akin nun, mga idol, totoo. Pero siyempre, layo na nun sa content ko eh. Di ba? Ba't kaya nila ako ino-opera ng ganun? Ino-opera na ako ng ganun, crypto yung mga mga audience ko, kukulit niya eh. So, ayun. Pero hindi natin yun, kaya huwag nyo utusan ang gusto kong content, di ba? Siyempre, may mga Pi Army din. So, ayan. Masaya sila ngayon, mga lods. Na. Masaya yung mga may Pi ngayon, tsaka nagtitiwala sa Pi. Nasaan na ba tayo? 15 minutes? So, 1 minute natin, no? Panalo ba kagabi si Boss Robo? May tinatapos kasi akong series eh, kaya hindi ko masyado napanood si Boss Robo kagabi.
Pero nung unang panood ko, panalo siya, nag-short siya nung una eh. Nung nakapanood ko siya, panalo siya eh. Ewan ko lang nung mga bandang huli, mga idol, no? So, ayun. Ayun yung news natin, ha. Siyempre, champion natin. Etong Pi Network. Pero siyempre, nakaka-recover na, no? Nakaka-recover na yung mga coins natin, no? Sa crypto bubble natin, ngayong day, medyo kulay red na. Ay, kulay green na. Sa hours natin, medyo bumabalik. So, hintayin natin kung ano mangyayari. Nang ibabaw na yung Pi, oh. So, ayan. So, check na natin yung mga comment nyo, mga stoy kayo. Ulit nyo, eh. Naaway nyo ako, eh. Bakit si Batman pa naman yung ko ngayon. Ba't yun yung ang tagal na nung, na yun, Ang tagal na nung thumbnail ko na yun, lumabas pa. Mga natunugan niya na gagamitin ko ulit siya. So, ito. Comment, ano tingin mo sa XRP Healthcare, boss? Di ako sure kung ano yung, meron ba niya? Meron ba sila niyan? Hindi ko pa alam, idol, no? Pero kung meron niyan, good news yan, syempre. Si, Joseph, si Nomar, shoutout sa iyo. Sell short, talo na pag nag-sell short. Nag-dump sell sila, Lods, para mag-invest sa Pi Network. Look at Pi now, naka-stable niya, no? Ayan yung mga, ng Pi, Sinasabi nila noon, si Trump ang magiging dahilan ng paglipad. Si BTC nangyari din naman, pero si Trump din naman dahilan ng pagbagsak market ngayon. Kung bago kayo, welcome to crypto. Hindi dahil bull run, buy lang ng buy. Kung ganun lang kadali, lahat sana tayo paldo na. Kapag sinukuan mo itong market na to, doon ka palang matatalo. Pang tayo kasi talaga, mga lods, no? Alam niyo naman yan, like kung sinasabi yan. Pang long term tayo ngayong fourth quarter na tayo magte-take profit ng 2025. Anyari sa Hula Hope, ayan, ito si Tokmol, anyari sa Hula Hope, asa na camel mo, alaga, para sa'yo ngayon yan, sabi. Bakit para sa akin, talo ba ako? Hindi naman ako talo, panalo nga ako eh. Ang akala ata na ito ni Tokmol, kapag nagda-drop, natatalo tayo, hindi tayo nagtitrade. Tanga talaga. Tayong nag-aabang lang ng drop to, tapos biglang magta-trash to kahit di niya alam yung nangyayari, no? So, ayun, champion nga yung meron tayo, eh. Si Russell, shoutout sa'yo. Pai lang talaga, wag na sa meme coin, sabi ni Idol. Frederick, si Stoso, yan. Nag-84K yan kaninang madaling araw. So, ngayon, magkano na ba yung ngayon? Yung Bitcoin. Yan natin. 88, no? 88.8, no? Nakalagay dito 88.8, mga lods, no? Tito J, Illinois, basa doon di Illinois. Sabi niya, nasan pala yung alaga mong camel? Hindi ko na mahanap kasi yung camel, eh. Ay, wala, pag bumagsak ulit, sige, nakalimutan ko yung camel na yun, So, natin? Kung wala kang malaking hold, yung holding mo sa coins, lagay mo sa futures, tapos mababang leverage time. So, pwede siyang sinasabi niya, mag-trade. Crypto Budol, shoutout sa'yo. Si Junel Nael, si Tom Sight, bodega lang ako. Si Midcasi, hold lang, si Idol. Si Anan, bye-bye until may pera. Sana sahuran ulit. XRP, big help mga tulad kong FW kasi practical ito sa pagpapadala ng mga kaperahan sa mga taong pensioners sa Pinas. So, ayan, sabi niya. Kasi once na ginamit yan, bibilis na, mga lods. No? Para ka lang nag-send ng Gcash dyan sa katabi mo. Parang ganun lang kabilis. Kahit nasa ibang bansa kayo. Ako si J-Lo, by the dip, sabi, Idol, shoutout. Si Jack, grabe tong si Pai, di nating what motor kung kung mag-recover si BTC, sasabayan din niya kaya sa pagtaas? Pwede. No? Kung matutupad yung sinabi ng post kanina na meron silang may chance na malit sa Binance, baka lumipad din yan. Liquidity grab, manipulation, so institution can buy cheap at the bottom, sabi ni Idol Rene. Romel Lumanta, pailang palaban. Tama ka dyan, kahapon pa yan, magpatalo. Si Yadswork, mukhang magkakatotoo ang prediction ni Samson na Pai matitira, may sariling exchange. Ayan. Binance. Si Binance nag-comment, Pai lang ang malakas. I-adapt mo ba si Pai, Binance? Si NG, sinabayan pa ng Ripple ng monthly dump
ng 1 billion na XRP kaya hindi tumaas. O, sabi ni Idol Senji. Drip Community, naka-stake USDT kami. Ay, naka-USDT stake kami. Earnings daily at rate of 10 to 16% regardless of market condition. Na-share ko na sa passive income namin sa'yo, Jeblo, dati pa. Opo, sila yung mga kumatanggap ng yield o nag-staking. Mukhang magagandang bumili sa AI sa China. Nangungupak bigla-bigla. Nang babanat no? Starter. Weak hand sell, strong hands hold. Hold your bags mga master, strategy ng mga institution yan para makabili sila at sa discount. No? Wiping out those who are on leverage. Na-move next tariff ng Canada at Mexico kaya pulahan. Mag-88 pa nga daw sa ang BTC. Opo, 88 na po. No? May nagsabi nga nag-84 eh. Si ano yan? Kunyang Travel. Si Bamla to Fly. Hindi lang nag-sell mga whales 2 years ago nung nag 47k yan. Naghintay pa sila nun. Kasi tumaas pa lalo dahil sa mga news. O ayan, babalik ng 50k sabi. Nako medyo ano na yun, laglag na yun mga lods, no? Once na mangyari, kahit nga bumagsak lang ngayon ng mga nasa 70, 77, 75, didiretso na yan. Laki na ng talo ng MicroStrategy nun, mga idol. Yo, shoutout kay Jeff, sabi ni Ronald Hermo. Si Leo Kagape, shoutout sa iyo. Si Lowell, babawi ang mga yan. Good to buy to pag nag-dip. Do not panic. Sana malaki pera ko pambili ng coins tataas ulit mga yan sa hindi natin inaasahan. Sabi ni Lowell, punta na sila lahat sa Pi dahil may utility. O, yan. Marami namang may utility na coins mga lodi, hindi lang yung Pi. No, marami. Yung XRP lang mga lods, yung dami ng partner na bangko niyan. Sa utility lang, di ba? Sakto, buy na ako ng Telcoin, baka sumabay sa XRP yung Telcoin. Isa pa yung Telcoin na yan, no? Nag-iisang ano yan. Alimutan ko na. Basta ina niyan, binalita ko yun yung nakaraan eh. Alimutan ko, mga idol. Kaya ako bumili niyan, kaya nga tumaas yan eh. Magkano ko lang nabili yan eh. Panalo ako dyan eh. Ata papalit na magbo-boom. Jerry the Turtle, maganda bilhin Ethereum Network 5 million market cap, sabi. PayPay, sabi ni Theo Jun, mama mo, legit ba yung mesh chain coin idol? Hindi ako alam, hindi ko sure eh. Hindi ko alam yung mesh chain eh. Umiyak ang airdrop ko. Ngayon, 2.85 PH ang nakuha ko sa Zoom. Sumabay sa pulahan ng market. O, sayang. Si Ronwell, shoutout dyan every day. Dead na ang crypto. Ayan, may mga gantong comment. Dead na yung crypto. Scam yung crypto. Hindi na nagbabago yun. Every cycle na lang. Boss Jeblo, pwede malaman kung ano yung short at long. Kung ano ang advantage dito. Alam nyo, idol, yung mga ganito, pwede mo na may Google na lang yun. Saglit lang yun eh. Mas may explain pa sa'yo ng maayos. Diba? Si Drown Zombie. No? Sige, pagbibigyan kita. No, search mo na lang muna, idol. Muntik na kita matrash to ka. Oh, diyan nga lang, Drown Zombie. Madali lang yan, idol. Dahil papunta lahat yan sa Pi. Oh, yun daw. Musikero, Lods, legit ba si Mira Network and Black Dog? Ano yung Black Dog? Hindi ko alam yun eh. Skylab, gumawa ako sarili kong ding token. Around 5 pesos lang naging total P. Then bumili ako ng para sa token liquidity ko. Nung walang bumili, pwede ko ibenta anytime din yung token. Sabi ni Skylab. Yun pala eh. Nakagawa ka ng token sa Ron, idol. Oh, congrats agad. Anong pangalan? Ding ba? Ba't ding? Yan. Araw-araw kami ng mag-asawa nakasubaybay sa iyo, idol. Thank you sa mga information about sa crypto. Nakakatawa lang. Gawa ng lagi kang good vibes and hindi toxic. Hindi nagpapa-apekto kahit mababa ang market. Kaya kami mag-asawa ay good vibes lang din. Ituloy-tuloy mo lang, idol. Everyday watching ka lang kami. Salamat, God bless. Oh, shoutout sa iyo, Aldrin Yanesa. No, sa iyong asawang si Boss Yanesa. Idol, no? Salamat. Boss Jeb, may pang-counter ang Pinoy sa AI ng China. Meron tayong Roborat. Alam niyo pag naglagay ng kunyari mga robot na pulis, nilagay mo sa Quiapo, mamaya wala na 'yun. Kinalakal na 'yung bigla. Imbis na siya yung bantay doon na robot, bigla na lang siyang kakalakalin ng mga doon, batang hamog.
Bawal tayo maglagay ng ganun dun, mga lods, lalo na sa Quiapo, no, sa Raon, tangina magiging radyo yun. Robot na pulis naging radyo bigla, oh. Oh. Crypto Gaming Philippines, oh, ayan. It is buy now or never, lods. Yung sanay sa na trader, hindi iiyak. Tama, oh. Boss, akin lang nalugi anak ko. Ay, nalugi anak ng titing. Pero okay lang, waiting lang. Hanggat di mo binibenta yan, babalik yan dun. Oh, idol, wala na ako hold. Sell ko na lahat. Abot na abot. Bear na. XRP buy $2. 2.5 sell. Oh, ayan, 2.5 sell. Hold 5 muna, 0.69 to 100. Sunod muna sa hype. Tatalunin daw na ang BTC. Back to $40 daw BTC. Yung mga ganyan, mga ano yan eh, parang, ay, ano mo na, imahinasyon na lang yan eh. Pwede naman, kaya lang mababa ang porsyento na bumalik sa $40 yan. Sipin mo na lang yung mga malaking kumpanya na may hawak niyan. Di ba? Hello, idol, hold ko rin XRP pero sabit kas nabili. Ito? Mga lods, huwag nyo nga pahirapan magbasa. Ayusin nyo yung mga chat nyo. Nabili ko ng around 2.5. Downtrend ng 2 days. Ewan ko kung kailan ang reversal uptrend, idol. Pero okay lang. Speculation siguro around $5 okay. Kaya idol, sabi niya, no? Ito ano ko lang to. Prediction ko to. Prediction. Clip nyo to. Clip nyo. Ngayong 2025, sa tingin ko, magti 3 digit si XRP. 2025 siyempre hanggang hanggang December 29 ay 31. May 31 ba yung December? Oh. Pag hindi nag 3 digit 'yon, mali ako. Siyempre mali ako. Oh, ayan. Siyempre pag 3 digit kahit 100, di ba? Oh, 'yun. Sa tingin ko lang naman, no? Pero kung hindi, mali. Di ganun talaga. Lungkot. Yeah? Kung 99, o di pwede na. Idol Jeb, nag-link ako sa BitGet platform mo. Parang mali. Pag mga ganyan sa BitGet, mga Lodi, dito lang yan, oh. Saan ba yun? Dito, ayan, oh. Punta ka dito sa mundo. Ayan, oh. May kita mo yung mga dyan, yung mga language. Ayun lang yan. Baguhin mo lang yung mundo, mga Lods, no? Tapos, sa mundo, no? Hello, idol. Ayan, Pi is the king. The next king. Sabi ni Team Secret. Bibo, sikat na kasi crypto kaya dami pumapasok na din talaga. Na din talaga marunong kaya madami din paper hands. So, ayan, no? Ako, simula, nung nag-umpisa ako, ganyan din naman ako. Mga idol, no? Nagka-copy trade pa nga ako nun sa BitGet, eh. Kasi hindi ako marunong mag-trade. Pero copy trade lang ako, panalo pa rin yun. Pag nagka-copy trade, syempre, kapag mag-copy trade ka, pipili mo rin yung magaling, yung may history na laging panalo, ganun, no? So, hanggang habang pinapanood ko siya, sinasabayan ko siya. Kumbaga, minomonitor ko yung trade niya, parang natuto na ako. So, nagsarili na lang ako, ganun. Nag-trade na ako ng sarili. Syempre, may chance na natatalo, di ba? Kasi hindi ka naman laging panalo sa trade, eh. Pero may chance din na nanalo. Ba, natalo nga ako ng 15,000 dun pagkagabi, pagkagising ko, laglag na akong 15,000 eh. Pero may panalo din tayo ng mga ganun, di ba? Mas madami pa. Di ba? Sino ba yung nandito, no? Nung nag-trade ako ng $40, umabot ng 120,000 pesos. Pero na take profit ko lang 75,000. Pero $40 lang yun, magkano lang yun? 3,000 pesos lang ata yun eh. No, ayun yung yung 40,000 plus yung Bitcoin. Tapos naglong ako, biglang umabot ng 79. 79 ba yun? Basta ganun eh. Basta 74 ka ata, ganun. Yun. Nag-drop yan dahil sa mga protesta sa Amerika. Sobrang taas ng inflation dahil sa tariff ni Trump. And yung pakikialam ni Elon sa Federal Reserve. Yan ang hindi sinabi ng mga XRP YouTubers. Well, in fact, malawakan na ang protest against Donald Trump. Alam nyo mga Lodi, may mga kalakalitan nyo nga dito, di ba? Yung kayo na pinanood natin. May mga kumukontra, pero meron din naman mga sumusuporta. Hindi na nawawala sa mga bansa yan. Maski naman dito sa ating ganun eh, di ba?
Oh, pero tuloy-tuloy pa rin yung trabaho nila. Kung ano yung mission nila, kung ano yung mga pinangako nila sa tao, gagawin nila 'yon, no, di ba? Oh, ayan. XRP back to zero yan. May issue yan. Inang yan. Ano yan? Ano yung comment mo? Sana naman tanga yun natagpuan natin dito. May issue yan naman. Ngayon ka lang ba nanood? Ha? Always present, idol. Pag nagpadala ng AI yung China, lahat ng mga maligno aswang ipapadala natin doon sa sana masama ng mga kurap. O ayan, sabi ni Jay. Saan ba papadala? Sa pinag-aagawang Chiquito? Naglipatan sa Pi Network mga whales ng Bitcoin, sabi ni Gilmore. Si Helperanza. Di ako umiyak, boss. Natuwa pa nga ako kasi bumagsak ngayon. Nakabili ako ng kahit konting XRP. Sinabihan ba kitang umiyak kagahapon? Sorry. Mahalas Trump na yan. Yan, yung coins na yun, mahalas talaga yun. Kakapasok ko pa lang sa crypto tapos inabot ako ng pagbagsak ng crypto. Sige lang, go lang hanggang sa huling laman ng wallet. O yan, mga idols, invest what you can afford to lose lang ha. Kasi huwag kayo masyado magmadali. Kasi yung iba, iniisip nila, ito na yung huling chance ko para makataya, tataas na to. Tapos nung tinayaan nila doon, bumaba pa. No, kumbaga, kung hinintay lang nila yung pagbaba na yun, mas maganda pa sana kung doon sila nakataya. Kumbaga, wag mo isipin lagi pag sa crypto na huli ka na. No, may lagi kang bibigyan ng chance ng market, mga lodi, para pumosisyon. Yan ang lagi yung tatandaan. No? Kasi kahit na anong mangyari, yan dyan lang yung market, pero yung pera nyo nauubos. Yung pera nyo nauubos, pero yung market nandyan lang yan. Hanggang lumanda kayo, hanggang wala na nga kayo sa mundo, dyan pa rin yan eh. Ang lala ng bagsak ni BTC, dami-dami lahat, buti nakapag-sell agad. Mag-buy na lang, pagpaakyat na, bumababa pa ng bumababa eh. O, sabi ni Idol. Si Mark Gray, buti nakahiram kahit pang 10 USDT biglang dump eh. DCA, hold lang, sabay tayo sa pag-angat, sabi ni Mark Gray. Kaninang tanghali, 91K pa yung Bitcoin. Ngayon, 88K na yata. Umabot pa nga daw 84. Sobra ipit ako, sabi ni Randy at si Binog. Yan. Mark Anthony Sigwa, all in na sa XRP, dip is a gift. Ngayon ka bibili, kawawa. Ngayon ka bibili, kawawa. Si Jeb, dahil nakabili na yan, bottom, kaya bullish palagi. Kahit na nakabili ako ng bottom, bumibili ako ngayon, kakabili ko nga lang kagabi. Ayun sa spot ko, kakabili ko lang kagabi, mga idol. Hindi kung porkit nakabili ka sa bottom, hindi mo na dadagdagan yung XRP mo. Ibig sabihin, naniniwala ka na hindi natataas yung XRP. Kapag hindi ka na bumibili ng XRP, ibig sabihin naniniwala ka na hindi na siya tataas. 'Di ba? Pero kung naniniwala kang tataas pa siya, ba't hindi ka bibili? 'Di ba? Basic. Ano naman mga utak yan, nagawa niyo sa tao eh. Bloody! Feel the pain, wait for the gain. Yung ganda nun Feel the pain, wait for the gain, sabi ni Ryan Ice. So, ayan ganda nun idol Ano ko nga to, popost natin yan para sa'yo. Nakapalo ka ba sa Facebook ko? Follow kayo sa Facebook, nandiyan sa link lahat yung Facebook ko eh. Sa akin, Lods, spot trading bot. Matic buy and sell. Nakasetup na yun sa'yo, no? Si Obusan, Jonasan. Sorry, akong pangit pagkabanggit ko. Sumakit ulo mo, boss, sa mga pulang chart. Di, kahapon talaga may over ako. Mga Lods, no? Grabe yung gin. Gin juice kami. Grabe. Talagang nakakamiss eh. Pi sa OKX. Ayan, 1.5. Sabi ni Idol, no? Asan na ba yung Pi? Tingnan natin. Baka bumasag na. Nasa $2 na. Uy. Sa 15 na tayo. Uy. Lumusot na mga idol sa ating Ayan na siya. No? 10,000 na to. 10,000 na yan. Uy, 10,000 na.
Boom! 10,000 na mga Lodi. O, kita nyo yun. Ganun-ganun lang. Oh. Withdraw ko na nga to. Hindi, joke lang. Lipat ko sa XRP. Ganun-ganun lang tayo eh. Buy and sell lang tayo eh. Oh. Grabe yung robot. Kung may hawak na baril yan, baka nagpaputok na bigla ng mga baril. Yung mga naniniwala na bear market na nanonood yan kay Thunders. Sino yung Thunders? Arat Kape, idol. Sino yung Thunders na yun? Lolo Alp? Sino yun? Di ko alala yun. Wala akong idea dyan ha. Iyak. Nakaloko yung crypto reserve na yan. Hindi naman ata mangyayari. O, ikaw na nagsabi, ata. So, hindi ka sure. Pwedeng mangyari, di ba? Na-hype lang ng mga content creator. Disappointed tuloy yung mga investor na uwi sa bullish. Bullshit imbes na sa bull run. Na uwi sa bullshit to. Mga Lodi. Masyado kayo naiinip mga Lodi. May taon na ba kayo sa mundo ng crypto? Ba't parang ano nyo, ang bibilis nyong mainip, no? Kami nga simula nung nakatawa tuloy bigla. Pag mga ganyan, naiinip kayo mga Lodi, medyo mukhang hindi kayo para sa crypto. Pagka ganyan, no? Sabi nga ni Warren Buffett, Buffett kasi ano ko dun, basa ko dun eh. Warren Buffett. Na si Warren Buffett, mga Lodi, kung mag-i-invest ka tapos hindi mo siya kayang i-hold ng 5 to 10 years, wag mo nang i-invest, no? Kasi lalo na sa crypto, kailangan dito time, no? Yung mga nag-hold, mga nagdi-DCA, sila yung nagkakapera dito sa crypto. Pero yung mga mabilisan, pwede kang manalo, pero natatalo ka din. 'Di ba? Pero ang pinaka-golden hands dito, yung mga nagdi-DCA tsaka nag-hold, mga idol, ganun. Kung maiinip ka lang sa mga ganyan-ganyan, dati nga wala naman yan eh. Diba? Dati wala naman yung crypto reserve. Wala nga sa isip yan dati ng mga nagki-crypto eh. Ba't ngayon parang sa inyo big deal na big deal? Diba? Eh, umaangat din naman dati yung crypto kahit walang balitang ganyan. O, ngayon, umaasa na dyan. Diba? Eto, sabi ni Best Daddy, kung baguhan ka sa crypto, iyak ka talaga at magsisell ka para sa akin, this is nothing new. Tama. Ang tagal ko na sa crypto, wala akong feeling sa mga ganitong deep. Tuloy ang laban, hold. O, yun, mga holders talaga nagkakapera dito. Hindi yung mga gusto lang maging milyonaryo ng isang linggo. Opo, mag-invest ako dito, next week milyonaryo na ako. Walang ganun. Walang ganun dito. Yung mga robot na yan, kalakal yan dito sa Pinas. Nagkaroon tayo yan. Tama, Spider Pig. Uy! Ang kinakanta yung Spider Pig, narinig ko yun sa The Simpsons. Yung movie nila na nandun yung Green Day. Yung si Homer, nagtapon ng septic tank sa ilog. Yung kinakanta, Spider Pig. Spider Pig. Doon ba nakuha yan? Lapit niya na. Dapat pagpulan market, intro agad yung camel eh. Ngayon, nami-miss nyo na agad yung camel ha. Nakalimutan ko kasi yung camel eh. Yan yung sa susunod. Ayun agad yung intro natin. Si Ronelion Santos, no? Si RGGL, shoutout sa'yo. Bumili ka ng Pepe. 40k down na ako. Ayan, bawi ka na ngayon. Kung baga nakaka-recover ka na ngayon, idol, huwag ka na magtampo. Si Shirashi, it is just me or mas matibay ngayon ng XRP compare sa last massive dip noong February 3 versus BTC and other top coins? Iba talaga confidence ko sa coin na may matinding narrative at catalyst para mag-pump despite all the PUD. 1.9 and 1.7 din DCA ko. Yan, nagdi-DCA si Idol. Yep, you'll never go wrong with the crypto coin with utility. Sabi ni Penguin Mina. Diba? Pag may utility kasi yung coin, ibig sabihin solid yun. Hindi katulad ng mga ibang meme coins na wala namang gagawin. Umaasa lang sa hype, di ba? So, sa may mga utility, talagang maasahan nyo na yan, kikilos yan. Kapag bumaba pa yan, dagdag ako 50k sa Solana. Si Idol naman, Solana. 950k ko, naging 84k na lang sa Solana. Grabe naman sa club, mas bumaba pa portfolio ko ngayon kesa nung bear market, sabi ni Bon Aspera. XRP under $1 in a span of 10 days. Sell 50% na kayo at buy na lang ng $1. Paano mo nalaman? Paano mo nasabi?
Paano kung mali ka, tapos nagbenta kami ng 50%, tapos umalis, lumipad na yung XRP, pwede ka ba namin sisihin? And ayun yung mga iniiwasan ko, yung mga nagsasuggest ng mga ganyan. Kasi hindi mo naman, parang nanguhula ka lang, tapos sinishare mo, parang gusto mo pang idama yung mga ibang tao. Lodi, sinubukan ko kahapon mag P2P, nakakatakot, pero binayaran muna ako bago ni-release. Nice day, Lodi. At Lodi, kaya siguro magbabago ang schedule ng bull run, gawa siguro ni Picoin. Very strong kasi community niya. O, si Aldrin, iba rin yung niya, thoughts niya dyan. Pero sa P2P, lalo na sa BitGet, mga Lodi, okay yan. Solid, mabilis nga lang ako magbenta ng coins dyan sa P2P sa BitGet eh. Ano-ano lang yan, mabilis lang yan mga Lodi. No? Panic buy to the Deep Idol, sabi ni Elmer. At si Birek, sakit 4 na sunog sa trade. Nako. Basta may stop loss ka, idol, mababawi mo naman yan. Sabi ni Gaming Croc TV, wala pang pera pang bodega, check nyo yung 1 year. Ito, hindi pa naman pababa. Shake out lang talaga to, biglang pump to malala. O yan, pwede yun. Ito rin, bullshit daw, nangyari. Sabi ni idol, no? Ano ba sa dyan? Regnier Reo Mangue. Kuya, try nyo mag-update ng password sa Pi. Ginawa ko na yun, idol eh. Wala eh. Wala pa rin. Skylab, nakasale lahat. Sino yung nagsabi? Si Wukusi, shoutout sa'yo, idol ah. Salad Channel, mauunahan pa ni Pi Network si XRP, malapit na mausagan, sabi niya. Tapos na bull market, magsisimula ng super bull market. Sabi ni Salad Channel, oh. Lods, may nabili ba ng crypto trading guidebooks? Meron na ata, idol, kaya hindi ko alam kung saan. Hanapin mo sa Shopee. Ayan. Gawa tayo coins kay Jeb, yung name, utility. Utility? Gagawa kang meme coins na pangalan utility na walang utility. Meme coins. Gawa ng meme coins na pangalan utility pero wala siyang utility. Daragis talaga yan. Kapag bodega na ako kanina, download na lang. Oh. Joseph Berdin, si Jinwoon, shoutout sa'yo, idol. Jiwoon. Oh. Joseph Berdin, si Jiwoon, ayan. Wings, katulad rin to sa mga 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks ago. Mas mababa pa yon sila. Tapos tataas ulit ng todo. Tama. Donald Harry, salamat sa pagbahagi. Ay putang, ito ata yung mga bot. Oh, remove natin yung mga bot, mga Lodi. Nakawala ka sa akin kahapon ah. Sarap bumili, Lodi, sabi ni Ban Baji Video. James Key, sanay ako sa pump and dump at sa mga crypto crashes. I'm here for the long term. Si Maki Maki. Ito. Ayan. Sa akin, pinabayaan ko lang, nasa bodega ko, chill lang. Maski-maski. Ano to? Maski-maski, bumulwak. Pa yung pagkapula. Si Maki-Maki, maski-maski rin yun. So, ako dati may nakilala kami, pangalan niya Mac eh. Tapos apelido niya Mac-Mac. Yung si Mac. Oh, ayun, 3 Mac eh. Tamang kurot konti sa Pi, tas bili ng BTC, antay lang saglit. Sabi ni kahit ano, by Onad. Oh, Joe. Si Joe. Present Idol Goods bat treat token sa BitGet Idol. Treat na ano ba yan? Treat ni sa SHIB? Ako, hindi ako sure eh. Ako, may SHIB na kasi ako, kaya wala na ako ng ibang token nila, pero may SHIB ako. Brian Perla, shoutout sa'yo. Pil Habis. Boss, grabe, bagsak lahat. May chance pa po ba umangat? Malamang, idol. Pag bumabagsak, umaangat. Pag umaangat, bumabagsak. Dalawa lang yun. Pailang ang malakas doon sa na di apektado ng drop. Tama ka dyan. Junel na Elulet. Present idol, sayang wala pa DCA. Si Papel Durog. May Solana unlock na sa March 1 na taking FTX medyo malaki. O nga, hindi natin alam. Baka bumaba, no? Grabe naman, Lodi. Bagsak na bagsak. Sabi ni Maylene. Sabi naman ni Leila Tuy. Biglaan baba. Pero sa mapera, it's an opportunity. Basta meron kang pambodega kahit magkano, okay na yun. Ano yun? Tangina kaya yan, idol nandyan si Kuya Cardo. Sino yun? Ano ba yun? Nabi mo. Si Jmar, baka sinadya yan, Lods, para makabili pa sila. O nga, yun nga yung chismis na, ayun nga sa asset natin, ganun eh.
Bakit kakabili ko lang ulit ng XRP, bigla na bumagsak, kala ko mag-hold na. Medyo natuto na ako sa iyo, idol. Konting panood pa at research. Thank you. Ayan, si PH All. Shoutout sa iyo. Paper loss lang yan, 'di ba? Sabi mo lagi yan, boss. So walang problema yan, tataas rin. Tama. Ninoy. Kala ko walang update kasi hapon na tayo kahapon, bear market na talaga, Lods. So, ako hindi. So, kung kayo bear market na, di sa inyo yun, bear market na. Literal boss, 50k na wala, parang bula. Parang bula? Baka nagtitrade ka, futures. Parang jowa lang yan, extreme fear talaga pag may dalaw, pero pero after naman yan, alam mo na. Yun, no? Sister Nice Guy. Duguan na raw. First day punk. Iyak talaga, boss. Bumili ako ng XRP sa price na 135, tapos pagising ko 125 awit, no? Babalik din yan. Huwag kayo magtampo. Benta agad, Lodi. Set na yung alarm ko. May gising ng 3 AM araw-araw, bawi na lang, medyo bumababa pa kahit pa paano. Alam nyo kung nababahala kayo sa mga ganyang baba, yun lang, no? Hindi kayo para sa crypto. O kaya bago lang kayo, ganun. Nakakaya kasi walang pera pang bili ngayon habang mababa market. Ayun ang malala talaga. Diba? Si Ramil. Si Knarp. Kaya close na lang muna, sir, para di makita portfolio. Tama. Huwag mo nang pansinin. Pagland damper. Sayang pag bumagsak pala yung profit ko. Kay Pai, binili ko ng Doge. Si Idol, may diskarte din. Nag-buy ng Telcoin. Ayun, nag-buy ng Telcoin si Idol. Yung Telcoin ko nga, hinayaan ko na lang yun. Tumaas na't bumaba yan. Nandyan lang yun. Sclabbies, yan. Medyo hapon na update, Idol. Yes, yung mga naglong, malamang camel na naman. Chance to buy sa mga matyaga, panic naman sa mga camel. Tariff war pa rin matuturing, kaya drop ang market. Di ba kapag merong war, nagdadump ang market. Kawawa mga robot kapag pinadala dito, parang kinuhuyog ng pirana yung mga robot, lalo na kapag sa may mga bandang tundo. Bago-bago kasi panahon na, Idol, mainit, tas biglang ulan. Nga, nakaraan yung umambon, walang ulap. Ay, nakakapagtakam po ito, parang umaangge. Tas walang ulap, kulay blue lang yung langit. Tas saan galing to? Laway ng laway ng buong ng bang tawag sa bleach. Yung mga halimaw doon na hindi nakikita, di ba? Good to buy NBA, Lods. NBA basa ko dito. Jemar. Angelo, halos ayaw ko na nga silipin ng portfolio ko. Kaka-add lang. Bagsak na naman. Ayan. Ang saklap, sabi ni Dennis Cortez. Si Brony. Anak ni Lebron, ay si Ronnie pala. Si Christian. Ako ang nauna, Lodi. Iyak na lang tayo, pulang-pula ngayon. Nadali na naman ang dalawa kong account, sabi ni Dennis Cortez. Si Jane. Tagal mo, boss, kayo na pa tayo ni... Sorry! Ano ba yan? Pagalitan pa ako ni Idol. Si Big D, shoutout sa'yo. Iyakan muna kayong lahat, Lodi. Ayan. Tayong lahat pala. Ano ba yan? Minsan lang makauna, sabi ni Andrew Salvillo. Sobra, grabe. Grabe. So, ayan ang news natin ngayon, overall. Medyo ang nag-champion is, eto na. Tumataas na. Ibibreak na ba yung $2, mga Lodi? Naku, mukhang ibibreak na yung $2, Ayun, Gravities naman. Si Pi Coins. Gravities, Ayun, di ba? Sabi sa inyo, pag nag-breakout yan, sakto yung guhit natin, pag nag-breakout yan, target niyan, ito. Mga Lods, Itong na-break niya, ito na yung support niya. Ito na yung support niya. Mga idol. Okay. Ito na yung support niya. Pwedeng maglaro pa yan. Pwedeng maglaro yan, ganyan, bumaba. Pero, yan yung magiging support niya. Hanggang basagin niya na to. Pang! Ganyan. Ayun yung lang natin dyan, Pero pwede rin namang tuhugin niya na ng isang straight yan. Hindi natin sure. Di ba? So, ayun yung ating news ngayon. Sana na-enjoy nyo yung news natin. Nag-good vibes kayo.
Sabi nga nung mag-asawang idol natin dyan, sana na good vibes kayo mga idol. Kita-kits ulit tayo bukas. No, bukas mag-update ulit tayo. Hanap ulit tayo ng malulupit na news. Maraming salamat sa mga nanood mga idol. No, huwag niyo kalimutang i-like ang ating video. Napaka laking bagay nung nila-like yung video. At sa mga wala pang hindi pa naka-subscribe diyan, subscribe na kayo mga idol. Kita-kits. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At dali, kumakain yung isang maliit dito. Gusto mo? Okay na? At What's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jablo. And do you know who subscribes? My mom!